Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no, sa mga naka-encounter ng GCash error or bug sa GCash account nila at kung paano maayos ang ating, GCash account. Sa mga nagtatanong sa akin guys or sa ating comment section na kung paano ma-open or maayos ang kanilang, GCash account. So hindi ko kayo maisa-isa replyan guys 'no, kaya gumawa na lang ako ng, video tutorial natin para sabay-sabay natin i-fix ang issue ng ating, GCash account. So sa mga nakatanggap ng ganitong issue, mga internal server error or mga troubleshooting at kung ano-ano pang mga issue ng GCash application natin. Katulad dito guys no, yung nakalagay na ito guys na hello, our system detected that the device you are using has settings that are not secure. Para magamit pumunta na sa settings at i-turn off pareho ang developer options at source settings guys. So yung sinasabi dito ni GCash team guys ay unsecure daw kapag ang ating developer options ay naka-on sa ating phone device. So ano ba itong developer option sa ating phone device? So yung developer options guys ay yung settings ng ating phone device na kung saan ito ay nagsisilbing general or pangkalatang setup or settings ng ating phone device na pwede nating ma-adjust ang general settings ng ating phone device based sa gusto nating setup or settings. Yun nga lang kapag hindi mo alam yung bawat settings sa developer options ng phone device ninyo ay may possibility na ma-i-off ninyo yung mga feature settings ng phone device ninyo. At dito magkakaroon guys ng not secure ang ating phone device. Kaya kapag naka-on ang ating developer options, ang sabi ni GCash ay not secure. Kaya para ma-access natin ang ating GCash account ay kailangan nating i-off ang ating developer option sa ating phone device. So suggest ko sa inyo guys, kapag hindi nyo alam guys yung developer options guys ay wag na lang niyo guys i-on guys or i-access yung developer options niyo guys. Kasi yung settings na yan guys ay malalim yan siya guys na settings sa ating Android phone device. So ngayon guys, kapag ang inyong developer options guys ay naka-on nga guys no sa inyong settings guys ay ituturo ko sa inyo guys no kung paano i-on at i-off yung developer options niyo guys in case na na-access niyo guys yung developer option settings niyo guys sa inyong phone device guys. Okay? So para i-off natin guys or kung naka-on yung developer option niyo sa phone device niyo ay pumunta lang tayo dito guys sa ating settings na ito. Yan. So, click natin yan. So, pag ka-click natin, wait natin guys, no? So, yan, naglo-loading pa siya guys. Yan. So, pagdating natin dito guys sa ating settings guys, dito sa settings phone device natin guys, hanapin lang natin dito guys, no? Hanapin natin dito guys yung additional settings guys. So, sa akin guys ay dito nakalagay guys yung developer options ko guys sa additional settings guys. So, yung iba naman guys ay nakalagay dito guys sa about phone guys. Minsan dito nakalagay yung developer options or minsan dito sa baba nakalagay dito guys yung developer option natin, nakalabas lang siya sa iba't ibang phone yan siya guys no. So magkakaiba-iba kasi tayo guys ng phone guys, kaya magkaiba-iba tayo guys kung saan nakalagay yung developer option settings natin guys sa ating phone device guys. Okay, so sa akin guys nakalagay dito guys yung developer options ko guys sa additional settings ko guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys no kung paano i-on or i-off ang ating developer option sa ating phone device guys. So click tayo sa additional settings. Yan. So, pagka-click natin guys ng additional settings guys ay ito yung lalabas guys no. Dito hanapin lang natin guys yung developer options guys. So kung makita naman nyo guys ito yung developer options natin guys. So click natin yan, papakita ko sa inyo. Yan. So ito yung sinasabi ni GCash guys na naka-on or naka-off guys. So, halimbawa, naka-on yan siya guys. So, pinapa-off siya ni GCash guys para ma-secure yung privacy natin guys or ng isang application guys. So, dito guys sa developer options guys ay malalim na settings ito guys no ng ating phone device guys. So, kapag hindi nyo alam to guys yung bawat settings dito guys ay maring guys hindi maging secure guys yung ating phone device guys. Okay? So, ganyan siya guys no. So, sinasabi ni GCash, i-off daw yung developer options natin. So, para ma-off natin yung developer options natin, so, i-click lang natin yan siya guys, no? Para ma-off natin guys, yan. So, click natin yan. So, pagka-click niyan, so, automatic guys ay naka-off yung developer options natin guys. So, ngayon guys, meron pa yung isa guys kanina guys, no? Yung
developer option at yung unknown source settings guys. So yung unknown source settings naman guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung saan siya makikita guys. So pinapa-off rin pa rin yun ni GCash guys, no. So dito pa rin guys, no, sa additional settings guys, para makita natin guys yung unknown source settings guys, no. So punta lang tayo dito guys sa additional settings natin guys. So sa inyo guys, kung hindi nyo makita sa additional settings nyo guys, ay baka nang dito guys sa about po ninyo guys. So magkaiba-iba kasi tayo guys ng phone device guys, no. So sa akin guys, makita ko dito guys yung unknown source settings ko guys sa dito guys sa additional settings at yung developer options ko guys. Okay, so punta lang tayo dito sa additional settings natin para mapapakita ko sa inyo yung unknown source settings. Yan. So ano sila guys, no? Nandito lahat guys, no? Developer options at yung unknown sources dito guys sa device and privacy natin guys. So click natin guys yung device and privacy guys. Yan. So pagka-click natin guys ng device and privacy guys, ay hanapin lang natin dito guys yung unknown source. Yan, installation guys. Ito siya guys, no, para sa mga application natin guys. Yan. So kung makita naman yung guys, no, yan, so click natin yung app installation, unknown source installation na ito. Yan. So dito guys ay pinapa-off rin sa atin ni GCash guys. So para ma-off natin guys, i-click lang natin to guys, no, yung mga naka-on na ito guys. Yan. So pinapa-off yun sa atin pareho guys, no, at yung developer option natin guys. So yan siya sa akin guys, no, pinapa-off guys yung unknown source natin guys para ma-secure yung privacy natin guys. Okay? So sample lang yan siya guys, no. So sa akin hindi ko muna i-off guys. So sa inyo guys, i-off niyo guys, no, kapag hindi pa rin nyo guys na-open yung GCash account nyo guys or yung GCash application nyo guys. Okay? So ganyan lang kadali guys, no, para makita natin guys yung developer option at yung unknown source settings guys sa ating phone device guys. Okay? So sa ibang issue naman guys, no, kung nagkakaroon pa rin kayo guys ng troubleshooting guys sa inyong GCash application guys, ay ituturo ko lang sa inyo guys, no. So kapag ganun pa rin guys at hindi pa rin na-fix yung issue nyo guys, yung gagawin lang natin guys ay i-clear data natin guys yung GCash application natin na ito guys dito sa ating settings guys para ma-refresh guys yung data ng application natin. So punta tayo guys sa ating settings. Yan, so pagdating natin dito guys sa settings guys, hanapin lang natin dito guys yung app list or yung application manager. Yan. So sa akin guys, no, ito nang dito guys yung application management ko or yung app list ko. Yan, so click lang natin guys at hanapin natin guys yung GCash application natin guys. Yan, so kung makita nyo guys yung GCash application natin, ito siya guys, no. So kapag hindi nyo makita guys yung GCash application nyo guys, i-click lang natin ito guys yung show system process guys para makita natin dito guys lahat ng application natin guys na naka-install sa phone device natin guys. At lahat ng mga naka-default na application guys makita natin guys, no, kapag na-click natin guys yung show system process guys. Show system processes guys, no. Yan. So kapag ganyan siya guys, kapag ganito guys, kapag halimbawa hindi nyo nakita, i-click lang nyo guys yung show system processes. So sa akin nakikita ko naman, so hindi ko na i-click yung show system processes guys. So kung makita nyo guys, ito yung GCash ko. So yung gawin lang natin dito, i-clear data natin, i-click natin yung GCash application natin. Yan, so pagka-click natin guys, ay ito yung lalabas guys, no. So dito guys, ang una natin gagawin dito guys, i-click natin guys yung first step na ito guys, no. Yan, so click natin yung first step na yan. So bakit kailangan nating i-click yung first step guys? So pag na-click kasi natin yung first step guys, mas maganda guys na-click natin yung first step guys para kapag na first step natin guys ay hindi magra-running yung data or yung storage usage ng isang application guys. Yan, so kailangan natin i-click guys yung first step guys para hindi magra-running yung data usage ng isang application. Yan, so i-click natin guys yung first step na ito. Yan. Yan. So, click natin first step. Yan. So, pagka-click natin guys ng first step guys, yung sunod naman natin na gagawin dito guys, i-click natin dito guys yung storage usage nito guys, no. Yan. So, i-click natin guys yung clear data. Yan. So, click natin clear data at yung clear cache or clear cache na ito guys, no. So, click natin yan para ma-refresh guys yung application data ng isang application guys. So click natin yung clear data. Yan, click natin yan. Yan. So kapag na-click na natin yan siya guys, so
okay na yan siya guys, no? So try ninyo guys i-access ninyo ulit guys yung GCash application niyo guys kung kapag okay na yan siya guys, no? So kapag halimbawa guys, no, halimbawa hindi pa rin okay yung GCash application nyo guys, yung gagawin lang nyo guys, pumunta lang tayo sa ating Play Store. So baka yung GCash application nyo guys ay hindi naka-update sa latest na version ng GCash application. So para ma-update natin, i-click lang natin guys yung Play Store natin. Yan, i-update natin guys yung GCash application natin. So dito sa Google Play Store natin, i-search lang natin guys yung GCash natin. GCash app or GCash application natin. Yan. So dito guys sa GCash application natin guys. So sa akin guys, kaka-update ko lang kanina guys, no. So kapag may nakalagay dito guys na update guys, so i-click lang niyo guys yung update guys, no, para ma-update guys yung GCash or yung GCash application natin guys, no, para ma-update siya guys sa latest na version ng GCash application natin guys. So ganyan lang kadali guys, no, kung paano ma-fix yung bug error ng isang GCash ng isang application natin guys, or yung GCash application natin guys. Okay? So maraming salamat sa panonood guys, no. I hope na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Maraming salamat sa panonood and God bless guys.